Amen. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa sa ating lahat. Purihin po ating Panginoon dahil nandito tayo muli upang magpuri at sumamba sa ating Panginoon. Yan at salamat sa Lord dahil patuloy tayong binibigyan ng Lord ng panahon upang ating siyang sambahin at purihin. Isang mapagpalang gabi din po sa bawat kapatiran natin na nasa kanilang mga tahanan ngayon at ang mga kapatiran natin na naririto sa mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Para po sa ating pagsisimula ng gawain natin sa ating Panginoon, kung tayo po yung may mga Biblia, samahan niyo po akong basahin ang awit 47 verse 6 to 7. Sabi po dito sa kanyang mga salita, purihin ang Diyos. Siya'y awitan ang hari, siya'y papurihan. Ang Diyos siyang hari ng lahat ng bansa, awitan purihin ng mga nilikha. Amen. Tayo naman po ngayon ay manalangin sa ating Panginoon. Lord, purihin God ang iyong banal na pangalan ng Diyos. Kami po, Lord, ay nagpupuri, nagpapasalamat, Lord, sa iyong kabutihan sa aming Panginoon, sa iyong patuloy na pangunguna at pag-iingat sa amin. Lord, salamat din sa kalakasan, kalusugan at pagpapala, O Lord God, na patuloy, Lord, na nararanasan namin, Panginoon, sa buhay namin. Ano mang mga pagkakasala, O Lord, na aming nagawa, mga pagkakamali, ano mang karunihan, hinihiling namin, O Diyos, na patawarin niyo po kami sa lahat ng ito, O God. At tulungan po niyo na maging karapat-dapat kami, Panginoon, sa iyong paningin, maging sa mga tungkulin na pinagkatiwala mo sa amin sa gabi nito. Salamat, Lord, sa kapatawaran at ganun sa pagiging sa ginawa mo sa amin. Kailangan din namin, O God, at samahan niyo po kami na yung banal na Espiritu sa gawa sa gabi nito. At ikaw lamang, Lord, ang matanghang Panginoon at madakila sa aming kalagitnaan. Lord, dinadalangin din namin sa inyo ang bansang Israel na patuloy po niyong ingatan, gabayan, protektahan, patuloy po niyong pagpalain. Anumang sitwasyon nila ngayon, hinihiling namin, Lord, na lagi niyo po silang samahan ng Panginoon. Lord, sa iyong mga kamay na namin tinatagubili ng bansang Israel. Patuloy kami nagtitiwala na hanggang hindi sila iiwan, di pababayaan. Hinihiling din namin, Panginoon, na kayo rin pong patuloy na pumilos sa aming bansang Pilipinas, patawarin niyo rin pong bawat mamamayang Pilipino sa lahat ng mga pagkakasala, at tulungan po ninyo ang bawat isa ay tumilala at tumanggap sa inyo, Panginoon. We pray na maghari ang kapayapaan, pag-ibig, pagkakaisa at pagkakaunawan sa aming bansa, at ikaw lamang, Panginoon, ang kilalaning Diyos sa may Espiritu at katotohanan. Ama sa mga kamay nga namin tinatagubili ng aming bansa, at we pray, Panginoon, na huwag po niyo itong pababayaan. Salamat din sa lahat ng pagpapala na patuloy na pinagkakaloob sa amin. Lord, sa ilamang lahat ng papuri sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus, ito po ang aming sama at dalangin. Amen. Ngayon naman po tayo po ay dadako sa ating pananambahan sa ating Panginoon at pangunahan po tayo ni Pastor. Purihin po ang Panginoon sa gabi pong ito. Praise God. Muli po tayong aawit po sa ating Panginoon sa gabi ito. Pupurihin natin ang kanyang dakilang pangalan. Itataas po natin siya sa ating kalagitnaan, sa ating mga buhay. Awitin po natin yung para po sa papuring awitin po sa ating Panginoon. Awitin po natin yung umaapaw na pagsamba. Praise God. Jesus, napakabuti mo, di ka nagbabago, ikaw ay parating tapat sa iyo, mga salita. O Jesus, ako sa iyo'y namamangha, umapaw sa pagsamba, pangalan mo'y purihin, magpakailanman. Di masusuka ang pag-ibig mo sa akin, katapatan mo ay hindi magmamaliw. Ang pangalan mo ay dati
pagsamba, ang ngalan mo'y pupurihin magpakailanman. Di masusuka ang pag-ibig mo sa amin. Katapatan mo ay hindi magmamahal. Ang pangalan mo ay dadakilain. Luwalhati at papuri, basta salamat sa iyo lamang. 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 Jesus, napakabuti mo, di ka nagbabago. Ikaw ay maraming naman sa iyo pagkasalita mo, Jesus. Ako sa iyo'y namamahala, umahaw sa pagsamba. Ang ngalan mo'y pupurihin magpakailanman. Hallelujah, hallelujah, sa iyo at pagsamba. Hallelujah, 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 sa iyo at pagsamba. Hallelujah, hallelujah. Let's worship the Lord. Purihin po natin ang Panginoon. Ngayon po sambahin po natin ang kanyang dakilang pangalan. Muli po natin siyang awitan. Awitin po natin yung mula noon hanggang ngayon. Sa bawat araw, biyaya ko ay laging nararanasan. Walang oras na kami pinapayan. Bawat sandali, ikaw ay nariyan, tapat kang tunay. Sa bawat araw, sa bawat araw, pag-ibig mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami iyong iniwan, bawat sandali. Ikaw ay nariyan, tapat kang tunay.
Ngayon po ay dadako po tayo sa kanyang mga salita at kung kayo po ay mga Biblia, please open your Bible in the book of Philippians. Philippians chapter 4, verse 8 hanggang verse 9 at ito po yung ating pong tatalakayin o pagbubulay-bulayan po sa gabi po ito. Philippians chapter 4, verse 8 hanggang verse 9. Bilang pagtatapos mga kapatid, lagi ninyong isa-isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri at mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan, tinanggap, narinig at nakita sa atin. Sa gayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Ang Diyos po magpapala sa kanyang buhay at banal na salita. Pwede na po tayo mapurin po ang Panginoon. So, yung topic po natin this evening ay pamagat pong right thinking leads to right living. Ulitin ko po yun, no? Right thinking, tamang pag-iisip, okay, leads to right living, tamang pamumuhay. Ngayon po, kung papansinin po natin itong sulat po ni Paul sa chapter 4, verse 8 hanggang verse 9, kung mapapansin po natin yung salita ng ating Panginoon, ay ito po yung pagpapaalala po sa atin ni Apostol, ni St. Paul, na kung saan intentionally dapat daw po ay guardian daw po natin yung ating isipan, at sabi nga po ganyan lang na doon sa mga ating mga naririnig at pumapasok po sa ating mga pandinig. Dito po ay ipinapakita po ng salita ng ating Panginoong Diyos kasi nga po meron pong sinasabi po may garbage in and garbage out. Kung ano daw po yung ipinasok, yun din po daw po ang lalabas. Kaya kung pinasok daw po ay basura, basura din po ang lalabas. Alam po ninyo sa computer daw po, sabi nga po ganyan, kapag yung naglagay ka daw po ng right data po, no? Sabi nga po ganyan, meron tamang sagot din po na lalabas. So, pag nireverse naman po natin dito, mali yung date na ipinasok po natin, so antimano, mali din po yung lalabas. So, ganoon din daw po sa kaisipan ng marami pong mga tao, na kung ano daw po yung pinasok natin sa ating mga isipan, so hindi malayo na yun ay makita rin po sa ating pamumuhay. Sa mundong ito, kung titingnan po natin, sabi nga po ganyan, maraming klase po na negatibong kaisipan. At yun nga po, yung mga negatibong kaisipan ito, kung minsan ay nagbibigay ito na hindi magandang pamumuhay po sa buhay natin ngayon. Like for example, yung self-pity, paghabag po sa sarili, o awa sa sarili, at kung minsan ay dadalhin kanya ito sa isang bagay na hindi magandang pamumuhay. At sabi nga kung ganyan, kadalasan maraming mga tao nagkakaroon po ng awa sa sarili, no? At marami tayong makikita kung minsan ay para hindi niya na alam kung ano kanyang gagawin. Sa dahilan, lagi na lang iniisip niya ay lagi siyang nasasaktan yung kanyang damdamin at kung kaya sobrang pagkakabag sa sarili ang kanyang nararamdaman sa kanyang buhay. Meron naman sinasabing point na kanyang sinisisi naman ang kanyang sarili. No? At kung ano man yung mga pangyayari, para magkakadating siya yung na nabubunto na ng sisi. Meron pa yung sinasabi na unwilling to change, hindi na ayaw ng pagbabago. At yung isa pa, yung anger and bitterness, kapag ito daw po ay pinahintulutan natin sa ating buhay, hindi niya tayo dadalhin sa isang tamang pamumuhay. Kaya nga po, yun ay isa sa mga mapapansin natin na mga uri ng negatibong kaisipan, na kapag nagkaroon po tayo negatibong kaisipan, maaaring maging hindi maganda ang ipapabuhay po natin sa buhay na ito. At sabi nga pong ganyan ay kailanman ay hindi tayo uunlad sa ating pananampalataya bilang mga Kristiyano. Sa Biblia ay meron pong sinasabi pong ganito. Sila Apostol Pablo sa kanilang pangaral po ng salita ng ating Panginoong Diyos, sabi niya ganyan, binibihag namin ang lahat ng kaisipan upang matutong sumunod kay Kristo. So yun ang purpose nila. Kasi sabi nga po sa Biblia, yung ating kaisipan ay binihag po ng diablo. Kaya nga po, maraming mga tao bulag po sa katotohanan, hindi nila malaman kung anong tunay, tungkol sa tunay na sinasabi po ng salita ng ating Panginoong Diyos. So kailangan magkaroon po sila ng isang kaliyaan mula po sa kanilang kaisipan. Kaya naman po ang pangangaral po ng mabuting balita ng kaligtasan ng ating Paiso Kristo, ang sabi po ng salita ng Panginoon,
ang layunin po, binibihat ang kaisipan ng bawat tao sa pamamagitan ng mabuting balita ng salita ng Diyos upang matutong sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi nga po ni Martin Luther, sabi niya, hindi kailanman sabi niya, kaya mong pigilin daw po yung ibon na dumapo sa iyong ulunan. Pero sabi niya ganyan, hindi mo kayang pigilan ang isang ibon na dumapo o lumipad sa iyong ulunan. Sabi niya ganyan. Pero kaya daw po nitong pigilan na kung saan daw po ay mamugad sa iyong buhok, no, sa iyong ulo. So tama naman po yung kanyang sinasabi. Kaya kung mapapansin po natin, like example, kung itutulad po natin si Satan, di ba, katulad ng isang ibon, okay, nandiyan lang naman siya paikot-ikot lamang po siya. Sabi nga pong ganyan, pero kapag siya nagsimulang dumapo at mamugad sa ating ulo, kaya mong suwayin ito, pigilan ito. Yun po sinasabi po ni Martin Luther. Kaya naman po sa salita ng ating Panginoon, may mga binabanggit po dito si Apostol Pablo na dapat po nating itanim sa ating isipan upang sa ganun daw po ay huwag tayo maging biktima ng kaaway sa buhay na ito. Like example po, katulad ng po sinasabi po ng salita ng ating Panginoon, according to verse 8, binigyan din po dito ni Paul, sabi niya ganyan, bilang pagtatapos mga kapatid, lagi ninyong isa-isip, sabi niya ganyan. Yung first point po natin, sabi niya ganyan, lagi ninyong isa-isip. Sabi niya, think on these things according to verse 8. So ano po yung binibigyan din dito ni Apostol Pablo na napakahalaga na dapat daw po nating isa-isip o itanim daw po natin sa ating kaisipan. Sabi po sa Bible, sabi niya ganyan, dapat daw pong itanim sa isipan ay ito daw po. According to verse 8, dun po sa ating text na binasa natin kanina, sabi niya, mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. So yun po binibigyan din dito ni Paul. Na sabi niya ganyan, think on this thing, sabi niya ganyan, whatever is true. Pag sinabi natin true, sabi nga po ganyan, isa ito sa mga katangian po ng ating Panginoong Diyos, na ang Diyos po natin ay sabihin nating totoo. At yan ay talagang isa sa kanyang mga katangian. Siya ay totoo, sabi nga po, katotohanan, at wala kang makikita anumang kamalian po sa ating Panginoon. So yan daw po itanin natin sa ating isipan. Pangalawa, whatever is noble. Pag sinabi natin noble po, ibig po sabihin honorable, worthy of reverence. No? Pagalang-galang, kapita-pitagan. Whatever is right. Kung ano daw po yung tama. Sabi nga pong ganyan, ito'y tumutukoy daw po doon sa sinasabi po ng salita ng Panginoong Diyos na kung saan ito'y umaayon daw po doon sa pamantayan ng ating Panginoon. No? Hindi po doon sa kung ano yung tama sa ating paningin, sabi nga po kung ano yung tama sa paningin ng ibang mga tao, kundi kung ano yung tama na sinasabi ng kasulatan o kautusan ng ating Panginoong Diyos. Ito'y tama sa paningin ng ating Panginoon. So sabi nga po ganyan, yun ang dapat po nating itanim sa ating mga kaisipan, whatever is right. At gayon din po naman, whatever is pure, pag sinabing pure po, it means clean, malinis, dalisay, banal. No? At yan ay binibigyan din ang salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya din po, whatever is lovely. Pag sinabing lovely, ito'y tumutukoy po na kung saan mayroong pagpapakita po ng pag-ibig po sa iba. O pag-ibig po sa ating pag-ibig na pagpapakita po sa ating kapwa. At yan ay, sabi nga po, kapag nagpakita ka ng pag-ibig, sabi nga po ganyan, ito ay magiging kaaya-aya po sa paningin ng maraming mga tao. At sabi nga po ganyan, ito ay nagbibigay ng isang tunay na kapayapaan at kaligayahan sa buhay ng isang tao. Sabi nga po, kapag isang tao daw po ay pinadama po natin yung ating pag-ibig sa kanila, ito pinakapagtutulot po ng kaligayahan po sa kanilang mga buhay.
So whatever is lovely, at ganyan po naman, whatever is admirable, so ito tumutukoy naman daw po, sa ibang translation ginamit po dito is good report, mabuting ulat, o mabuting patotoo. So ito sa about, sabi nga pong ganyan, kung ano'y magandang pamumuhay na yung pinapakita sa pananalita at sa buhay, na ito ay makapagdudulot din po ng kasiyahan daw po sa ibang mga tao. At sabi nga po ganyan yung isa pa, whatever is morally excellent, sabi niya ganyan. Kaya yun ay tumutukoy naman daw po sa moral goodness o magandang katangian daw po o kabutihan ay ipapakita natin sa buhay na ito. At sabi nga po, kapag yan daw po ay nakita po sa buhay natin, no immoral, no sexual, sabi nga po ganyan, walang pleasure of the flesh, sabi nga po yan ay makapagbibigay lugod sa ating Panginoon at kailanman ay hindi po tayo magkakasala sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Sabi niya ganyan, ang lahat daw po na nabanggit ito, whatever is true, noble, right, pure, lovely, admirable, morally excellent, sabi daw po ganyan, ay napakahalaga. Yan daw po ang laging isa-isip po natin. Sabi nga, kailangan daw po ilagay sa isip, laging isipin ang lahat ng ito, at pagnilay-nilayan ang lahat ng ito upang sa ganun daw po ay mabigyan lugod natin ang ating verse. Sabi nga po, kung ano ang itiyanin natin sa ating mga isipan, ay hindi malayong yan ay makikita po sa ating mga buhay. Yun po binibigyan din dito. Kaya naman po tayo ay kailangan din po intentionally, we must guard yung ating puso, yung ating isipan, kung ano daw po ang mga pumapasok po sa atin. Like for example po, sabi nga pong ganyan, i-analyze po natin ito sa ating mga sarili. Ano po ba, unang-una, like for example, yung music. Music na ating pong pinapakinggan. So ano ba yan, mga kapatid? Sabi nga po, pag yan ay natin pinapakinggan, hindi malayo na yan ay lumabas din po sa ating pamumuhay. Kaya naman po, sabi nga po, ay mahalagang pagtukunan natin ang pansin ito, ano ba yung mga musika na ating pinapakinggan? The music you listen. Sabi nga po, ganyan din po naman, the movies you watch. Ano ba yung mga pelikula ating pong pinapanood? Diba? Sabi nga po, kapag palaging violente, lalo na ngayon, di ba, nakikita natin sa mga pelikula ngayon, very violent na po yung mga napapanood natin mga movies. Di ba? Kung ano daw po yung mga napapanood natin, ay hindi malayo tumatak po sa ating isipan ng lahat ng ito. Kaya din po naman, mga books and magazine na binabasa po natin. The shows you watch on TV. Ano ba po yung mga pinapanood po natin sa telebisyon? At kaya din po naman sa ating mga pananalita, sa ating mga kapag tayo po ay gumagawa o nagtatrabaho, the places you go, mga lugar na ating pinupuntahan, no? Yung mga secret habits po natin, hobbies, ne? Hobbies, alam naman niyo kung ano yung mga hobbies po ninyo. Yung mga taong sinasamahan po natin, di ba sabi sa Bible, ang masamang kasama ay nakapagpaparumi sa pamumuhay din po ng isang tao. Kasi nadadamay siya sa kanyang buhay kung matibay ka. E paano kung hindi? At naitatangin mo sa kanya yung kanyang hindi magandang asal o pag-uugali, hindi malayo na tayo po'y mahawa. Your companion, and sabi nga pong ganyan, the things you do when you are away from home. Kapag wala po tayo sa ating mga tahanan, wala po tayo sa church. So sabi nga po, ano daw po yung ginagawa natin? So kailangan pong bantayan natin intentionally kung ano man yung ating naririnig, nakikita at pinapanood at maging sa ating pamumuhay. Kapag tayo po ay lagi nag-iisip po ng totoo, sabi nga po, kaaya-aya, tama, dalisay, okay, tubos sa pag-ibig, okay, at sabi nga po, morally excellent, admirable, ang lahat ng ito ay makapagbibigay benepisyo po sa ating buhay. So yun po yun. Sabi niya, sabi ni Paul, think on these things. Sabi niya ganyan. Kaya din po naman, yung verse 9, ay binigyan din dito ni Apostol Pablo, sabi niya ganyan, ay ito po. Sabi po sa Bible, ay binigyan din niya dito, matapos daw po natin isipin
Sabi nga po, o ilagay sa ating isipan ang lahat ng mga kapuri-puri, okay, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Pagdating sa verse 9, sabi niya ganyan, isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan, tinanggap, narinig, at nakita sa akin. Yung pangalawang puntos na pinapakita dito ay ito po, practice these things. Ibig sabihin, kailangan daw po ipamuhay natin ang lahat ng ito. So meron sinasabi po si Paul dito Apat na bagay yung sinasabi niya. Unang-una, sabi niya, kung ano ang inyong natutunan sa akin, sabi ni Apostol Pablo. Yung pangalawa, kung ano daw po yung ating o yung kanilang tinanggap kay Apostol Pablo. Okay? Yung pangatlo, kung ano daw po yung kanilang narinig kay Apostol Pablo at kung ano daw po yung kanilang nakita kay Apostol Pablo. So, apat po yun, no? Sabi niya ganyan, unang-una, yung natutunan, yung tinanggap, yung narinig, at nakita. So, anong pinabanggit ito ni Paul? Kasi po, si Apostol Pablo, kung papansinin po natin, si Saint Paul, nag-minister po siya sa church ng Pilipos. At sabi nga po ay naglaan din po siya ng panahon doon para magturo ng salita ng ating Panginoon. At mapapansin din po natin, marami din po yung mga tao na tumanggap doon sa ating Paiso Kristo. At hindi lamang po yung nagturo siya, kundi ipinakita niya o isinabuhay niya kung ano daw po yung kanyang itinuturo. Kaya yun po ang binibilan din dito ni Apostol Pablo na kung saan, sabi niya ganyan, pinapaalalahanan niyo mga taga-Pilipos na lahat ng inyong natutunan, lahat ng inyong tinanggap, lahat ng inyong narinig, at lahat ng inyong nakita sa akin, sabi ni Paul, put them into practice or practice these things. Sa madaling sabi, isabuhay natin, isabuhay daw po ang lahat ng ito. Alam po ninyo, kung makikita po natin, napakahalaga po, kapag walang pagsasabuhay ng salita ng ating Panginoong Diyos, sabi nga po ganyan, interpretation ng Word of God, pag-aaral ng Word of God, without application, the word is abortion. Parang wala din po. No? Parang tinanggap din po natin yung Word of God. Napakahalaga po na dapat isabuhay daw po natin ang salita ng ating Panginoon. Like example po, kung makikita natin, like example yung mga doktor po, no? Yung mga physician. So, nag-aral po sila ng medisina. So, hindi po yung nagtatapos ang lahat ng doon. Kundi, isinasabuhay din po nila, sabi nga po kayo, nagpa-practice din po sila kung ano yung mga dapat nilang gawin upang sa ganun ay, sabi nga po, ay magkaroon sila ng, ibig sabihin sinasabuhay ng karanasan para sila ay maging magaling na mga manggagamot. Ang lawyer din po, ang mga abogado, sabi nga po, ganun din pinapractice din po nila yung kanilang mga pinag-aralan. Hindi lamang po basa po ito. Ibig sabihin, kapag ang isang tao daw po ay nag-aaral din po ng salita ng ating Panginoong Diyos, kapag ito'y sinasabuhay niya, siya'y nagiging kaaya-aya sa harapan ng ating Panginoon. At dito may papakita natin na sabi nga kung ganyan, sabi nga na, meron sinasabing salitang ganito practice make perfect. Kasi pag sinabuhay mo ang salita ng Diyos, ang nakikita sa iyo ng Panginoon, di ba? Ang kanyang mga salita. Kapag nakikita ng Diyos sa kanyang mga salita sa buhay mo, di nakikita niya, lumalakad ka na may kabanalan, lumalakad ka ng malinis, lumalakad ka ng matuwid na pamumuhay. Mahalagang-mahalaga po yun. Practice what you have learned. Okay? Sabi nga po, practice what you have received. Practice what you have heard. Ano man yung inyong natutunan, i-practice mo. Kung ano man ang inyong tinanggap, practice. Kung ano man ang inyong narinig, i-practice mo. Practice what you have seen. Kung ano man yung nakita niyo sa akin, sabi ni Paul, isabuhay. I-practice daw po ang lahat ng ito. Sabi nga pong ganyan, kapag ginawa daw po natin ang lahat ng ito, mga kapatid, ay talaga naman daw po malulugod po sa atin ang ating Panginoon. At ang sabi po sa verse 9, ganito po ang pangako ng Diyos. And the God of peace will be with you. Okay?
So, ibig sabihin, meron dalawang puntos na pinakita ang Biblia. Una, think on these things. Pagkatapos, practice on these things. Pag ginawa natin yung dalawang yun, ito naman daw kung pangako ng Diyos sa atin. The God of peace will be with you. No? Alam mo ninyo mga kapatid, sabi nga po ng salita ng Panginoon, ang Diyos natin ay talaga namang kung Diyos ng kapayapaan. Pero ipinangako dito ng Panginoon na kung saan hindi lamang ang kapayapaan ang mararanasan natin sa buhay nito kapag pinractice po natin ito. Kundi sabi niya ganyan, siya mismo na Diyos ng kapayapaan, sasamahan niya tayo, will be with you. Sasamahan tayo ng Diyos ng kapayapaan. Siya mismo ang nangako sa atin na ang Diyos ng kapayapaan, sasamahan niya tayo. Sabi nga, the God of peace will be with you. Alam po ninyo, sabi nga po ng salita ng ating Panginoon, napakahalaga po na kapag meron tayong ginawa para po sa Panginoon, ay kakamtan po natin ang kanyang pangako sa buhay natin ito. Pero kapag hindi po natin practice ito sa ating mga buhay, sabi nga po ganyan, hindi natin mararanasan ang kapayapaan ng Panginoon, okay? At sabi nga po, hindi magiging maganda ang pamumuhay natin ito. Maging sarap pa na maraming mga tao. Simple lamang po, sabi nga po ganyan ay ganito. Kung gusto nating maranasan daw po ang Diyos sa ating mga buhay, napakahalaga po, protektahan natin, tuwatihan natin ang ating mga isipan, mamuhay tayo ng tama, okay? Manalangin tayo, sabi nga po, take right, and the God of peace will be with you. Na kung ayaw naman maranasan ng Panginoon Diyos sa inyong mga buhay at ang kapayapaan niya, huwag natin i-practice ito. Pero kung gusto natin maranasan, i-practice natin ang lahat ng ito. Sabi nga pong ganyan, para po sa kahuli-hulihan po, sabi niya, kapag ikaw daw po ay nagtanim sa isipan, kung ano daw po yung tanim sa isipan ninyo, yun ang lalabas sa pamumuhay. Hindi pa pwedeng hindi. Magtanim ka ng tama, lalabas ang tamang pamumuhay. Magtanim ka ng mali, lalabas ang maling pamumuhay. At sabi nga po, kung tama ang itinanim natin, merong sinasabing tamang pamumuhay, at maaaring ito'y maging pag-uugali na po natin. At kapag ito daw po ay naging pag-uugali natin, darating ang panahon, ito'y magiging karakter po natin. At hindi lamang po yun. Dahil ito naging karakter natin, dadalhin niya tayo sa ating magandang destinasyon. Pero kung mali ang pumasok sa isip natin, mali ang pamumuhay, mali ang pag-uugali, mali ang karakter, at mali ang ating patutunguhan. So nagsisimula lahat sa isip. Dapat tama ang pumasok sa isip. At kapag ganun po ang ginawa po natin, ay maganda po magiging kahinatnan po sa buhay natin ito. Sabi nga po nilang ganyan ay ganito. If you want to live right, you've got to think right. Right beliefs leads to right behavior. Ulitin ko po yun, no? Kung gusto daw po natin mamuhay ng tama, mag-isip po tayo ng tama. Sapagkat yung tama daw po paniniwala ay magdadala sa atin sa tamang pag-uugali. So tayo po'y manalangin po sa ating Panginoon. O Diyos, kami po ay nagpupuri sa gabi ito at nagpapasalamat sa iyong kabutihan po sa amin. At Lord, kung ano man yung mga pagkukulang, pagkamali namin, humingi po kami ng tawad po sa iyo, naway matutunan namin bantayan ang lahat ng pumapasok sa aming mga puso, sa aming isipan. Sapagkat tunay, Panginoon, katulad ng iyong sinabi, kung ano man yung nababasa namin sa iyong mga salita, kung ano man yung mga aral na aming naririnig, kung ano man yung mga tamang pamumuhay na aming nakikita at natanggap, and marapat lamang po, ito ang lagi natin isa-isip at ito ang aming i-practice namin sa aming buhay. Sapagkat kapag ginawa po namin ang lahat ng ito, ikaw mismo, O Diyos, mararanasan namin ang iyong pagsama sa aming buhay. Maraming po salamat. Kaya ang mga pagkukulang pagkamali, we ask your forgiveness, Lord, at turuan mo kaming mabantayan ang aming puso, ang aming isipan, Panginoon.
Kasabay nito ay aming pong itinataas sa iyo ang mga kapatid po namin na mayroong karamdaman. Inyo po silang hipuin, O Diyos, sa oras na ito. We ask your healing touch, Father God, be upon their lives, Lord. Ano man ang kanilang karamdaman, Lord, sa oras na ito, hipuin niyo po sila. At Lord, we ask your divine healing be upon their lives. And we declare your word, by the stripe of the Lord Jesus Christ, Father, they were healed. Marami pong salamat. Panginoong Diyos, ikaw ang patuloy na kumilos sa mga sangang buhay. At gayon po naman, ay patuloy mong ipagkaloob sa kanila ang mga pangangailangan po nila. Huwag niyo po silang pababayaan. Panginoon, salamat po at ang mong pagsubok ang kanilang mga pinagdaraanan sa oras na ito. Bigyan mo sila ng katatagan, Panginoon, at maging matagumpay po ang kanilang buhay na ito, Lord, sa pamamagitan po ninyo. Maraming po salamat at lagi niyo silang patubayan ng Espiritu Santo, gabayan at ingatan, O Diyos. Maraming po salamat at gayon din po naman sa bawat prayer request namin sa iyo, kayo po ang tumugon ng lahat ng ito. Kami po lubos sa sumasampalataya na minsan pa tatanggap kami ng mabuti sa iyo sapagkat ikaw po ay Diyos na mabuti na nagkakaloob ng mabuting bagay po sa amin. Marami pong salamat at ikaw ang iyong bendisyon pagpapala sa bawat isa o yung pagpalain ng buhay ng iyong mga anak at ingatan ng bawat isa o yung pagpalain din po ang sambahayan ng bawat isa, pagpalain at iligtas, pagpalain din po ninyo pinagkakitaan, trabaho, negosyo. Ipos mo sa ganang pagpapala subat walang kalagyan, aming tinatanggap po ang lahat ng ito. O sa inyong pagpapala ni Kristo Jesus, pag-ibig ng Ama at pagpag-isa sa banal na Espiritu Santo. Amen. God bless po.